Weather update tayo mga kapatid, silipin na natin itong Bagyong Uwan. Tinatawag na po itong Bagyong Uwan ng Pag-asa dahil nagpataas na po sila ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating lugar dahil po sa lawak ng sirkulasyon. Ito nga ang Bagyong Uwan na may may international name na Phong Wong. Ito ang Bagyong Uwan po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,175 kilometers east ng Eastern Visayas. At ito po ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 135 km per hour. Yan po ay posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong late night o hanggang mamayang madaling araw. Yan po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Habang binabaybay po niyan, itong East Philippine Sea, inaasahan po natin na posible po yan magkaroon ng rapid intensification o biglaang paglakas, lalong-lalo na bukas hanggang sa darating na linggo. Yan po ay didikit dito po sa ating mga kalupaan sa Eastern Visayas at Bicol Region mula Sunday ng madaling araw at lalapit naman po dito sa mga kalupaan sa Eastern section ng Central Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Isabela, Aurora. Dyan po natin inaasahan yung kanyang unang landfall at maaaring tumawid dito sa Caraballo Mountain Range, patungo dito sa mga kabundukan ng Cordillera, dyan po sa may area ng Nueva Vizcaya, patawid dito sa areas ng Benguet at palabas ng West Philippine Sea via Ilocos Region. Pero again, meron pa po tayong tinatawag na area of uncertainty. So possible pa po yung tumaas. Maaaring dito po dumaan pa rin sa may areas ng Isabela or Cagayan or maaaring naman mas maagang maglandfall dito po sa areas ng Bicol Region o ilang bahagi ng Quezon dahil nga po sa lawak nito pong Bagyong C1. Ganun pa man, dyan po mo mag-landfall yan sa areas ng Luzon, mararamdaman po natin ang malaking bahagi or mararamdaman natin sa malaking bahagi ng ating bansa ang epekto nitong Bagyong Uwan dahil po sa lawak ng kanyang sirkulasyon. Yung ating radius po sa Bagyong Uwan ay nasa 700 kilometers, so umabot po ng 1,400 kilometers yung kanyang kabuuang diametro. Kaya habang dumadaan po yan dito sa mga areas ng Bicol Region, mararamdaman po natin yung hangin yan dito po sa malaking bahagi ng Visayas at mag-i-extend pa po yan dito sa areas ng Mindanao, kasama po dyan ang areas ng Zamboanga Peninsula. At kahit nga po dito ngayon mag-landfall sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, ramdam din po natin yung malalakas na hangin yan up to dito sa extreme Northern Luzon, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Luzon. At mag-extend pa nga po yan habang tumatawid po ang Bagyong C1 dito po sa ating bansa. Para naman po sa mga pagulan, yung ating mga pagulan ay concentrated. Yung pinakamalalakas na pagulan yan ay nandun po sa areas na malapit sa gitna ng bagyo. Sa darating na linggo, meron na pong pinataas na weather advisory ang Pag-asa. Meron tayong mga possible na intense hanggang torrential rains o yung mga halos walang humpay na pagulan o halos walang tigil na pagulan sa mga areas ng Aurora, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Yan po yung time na tatawid dito po sa Northern Luzon. Ito pong Bagyong C1. Again, yung mga ganyang klaseng pagulan po ay nagdudulot ng malawakang pagbaha. At yung mga dating lugar naman na hindi binaba ay possible pong magbaha kapag meron tayong mga ganyang klaseng pagulan at tumataas po yung ating mga tsansa ng mga flash floods and landslides, particularly sa mga tributaries, sa mga ilog na malawak at yung mga daanan ng ating ilog at yung mga areas na mabubundok po. At samantalang meron tayong mga heavy at kuminsan intense rain sa darating na linggo hanggang Lunes dito po sa Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, kasama po dyan ang Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at sa areas po ng Bulacan. Samantalang meron din tayong mga possible na moderate at kuminsan heavy rain sa mga areas ng Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan at Antigua. Again, ito po ay sa darating na linggo hanggang Lunes kasabay po ng pagtawid ditong Bagyong Uwan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na yan, particularly ang mga flash floods at landslides. Dito naman sa Metro Manila, mula ngayon hanggang bukas, magiging maaliwalas pa ang ating panahon. Sa darating na linggo, mararamdaman na po natin yung pabugso-bugsong hangin o breezy po yung ating mga conditions ng hangin or gusty. Meron din tayong mga possible na scattered rains, pero yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila, mas madadagdagan pa po yan sa linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Kasabay po niya ng pagtawid ng Bagyong Uwan dito po sa Northern Luzon. So mag-ingat din po tayo at paghandaan din po natin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.